We pray. Everybody say, Amen. Today we are going to talk about a theological subject about salvation. And at pinamagatan ko po ang mensaheng itong, Are you really saved? We are going to answer this question, Are we really saved? Kasi yan pong salitang salvation, kaligtasan, Yeshua sa Hebrew, soteria sa Greek, yan pong salitang salvation o kaligtasan ay madalas po nating marinig sa mga churches. Dito rin po sa ating simbahan, paulit-ulit, halos linggo-linggo natin naririnig ang salitang salvation. I think it's safe to say that the word salvation is one of the most commonly used words in the church. However, kahit po yan ang isa sa pinaka-popular na salita, maaari din po na yung salitang salvation ang isa sa pinaka-misunderstood na salita pagdating po sa ating Christian faith. Maaring marami sa atin ang nagsasabing, ligtas ako. We are singing about our salvation. We are preaching about our salvation. But let us ask the question, saan ba tayo talaga niligtas ng Panginoon? Are you saved from what? What? Saved lang ba tayo doon sa galit ng Diyos? Saved lang ba tayo sa kaparusahan ng Panginoon? Saved ba tayo sa power and penalty of our sin? Kasi naniniwala po ako na ang kasalanan ay seryosong bagay. Hindi po ipapadala ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak kung hindi po seryoso ang kasalanan. And I know for many years, I've heard this many times. Sasabihin nila, hindi naman masyadong seryoso ang kasalanan ko, Pastor. If your sin is not serious, why would the Father send His only begotten Son to die for you? The fact that He sent His Son for you is a proof and an evidence that our sin is serious. Bakit po? Kung ang ating kasalanan ay isa lamang pong pagkakamali, di ba pwede na yung correction? Bakit kailangan pa ng salvation? Kung mali lang naman, edi i-correct ni Lord. Kung ang kasalanan ay kahinaan lang, baka kailangan na at sapat na yung motivation. Pero bakit salvation ang ginamit at hindi motivation kung ang ating kasalanan ay epekto lang ng ating kahinaan? Kung ang kasalanan ay isa lang masamang ugali, bakit pa kailangan ng salvation kung pwede namang improvement na lang sa ating mga pag-uugali? But the fact that God sent His Son to die for our sin, to save you and I, is an indication that our sin is more than just a mistake. Our sin is more than just a weakness. Our sin is more than just a bad behavior. In fact, sin is the greatest problem of humanity. Sin is not just committing a mistake. Sin by definition is a separation from God. Kahit di nyo ako pinapansin. Ang sabi po ng Romans 3 verse 23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Now, kung titignan nyo po yung konteksto ng Romans chapter 3, ine-explain po ni Apostle Paul sa mga nakikinig at nagbabasa na ikaw man ay Jewish, ikaw man ay Gentile, lahat tayo ay guilty sa harapan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, religious ka man o hindi, lahat tayo ay may parehong problema. Ano po ang ating problema? Kasalanan. At ang issue ng ating kasalanan is that we don't just made a mistake. Ang issue is the humanity in and of itself had fallen short of the glory of God. Meaning, hindi po tayo nakaabot sa glory, hindi po tayo nakaabot sa standard ng ating Panginoon. So when we sin, we are not just sinning because we did bad things. Yung pagkakasala po natin ay ebidensya na broken ang human nature ng tao. Comprende? Everybody say broken. Ibig sabihin, we are not just breaking rules when we sin. Because of sin, our relationship with God is broken. Nawasak po yun. Kahit na may magandang plano ang Diyos, pero dahil sa kasalanan, nawasak po yung magandang plano ng Diyos na yon. Are you still with me? For example, ang isa pong cellphone, kahit gaano siya kaganda, kahit gaano kamahal yung hardware, kahit gaano kaganda at kalaki ang potential niya, kapag sira siya, hindi mo siya mapapakinabangan. Kahit mahal siya, maganda ang case, mahal ang mga hardware, pero kung yan ay sira, hindi mo siya mapapakinabangan. Ganyan ang sitwasyon ng tao. Maganda ang design ng Lord sa atin. Expensive ang binayaran ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Maganda ang potensyal ng bawat isa sa atin. Pero dahil sa kasalanan, tayo ay broken in human nature.
Winasak ng kasalanan ng identity ang imahe ng bawat isa sa atin. That's why we need Jesus to save us. Kung mapapansin nyo mga kapatid, ang sabi ng scripture, balik mo yung Romans 3, we fall short of the glory of God. Ano po ibig sabihin ng fall short? Ibig sabihin, we miss the mark. Hindi po tayo nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. At dahil po hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon, hindi lang basta improvement ang kailangan ng tao. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng rescue. Amen? And kung tingin mo ang Diyos natin is just here, He was sent on earth to make over our lives. No, my friend, your God can do more than that. Your God is not just willing to make over, but to take over your life. If you will allow God to, iti-take over ng Panginoon ang iyong buhay, amen, lilinisin tayo sa ating mga pagkakasala the moment we recognize Jesus as our Savior. At katulad ng sirang telepono, tayo pong lahat ay create ng Lord para sa kanyang kaluwalhatian. At tayo po dapat bilang mga Kristiyano ay nagre-reflect ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero yung imahe na yan ay sinira po ng kasalanan. So ang problema talaga ng tao, hindi masamang ugali. Ang problema natin, sineparate tayo ng kasalanan sa presensya ng ating Panginoon. And think about this. Sin is separation from your God. Pero ang mas matindi sa kasalanan, hindi ka lang basta nagkakasala, kundi may kabayaran yung kasalanan na yun. Ano po ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23? Ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, New King James Version. But I love this version ng New Century Version. Ang sabi rito, the payment for sin is death. Watch this. But God gives us the free gift of life forever in Christ Jesus our Lord. Yun pala, masaya na ako eh. Napapa-amen na kagad ako kahit ako yung preacher eh. Amen? Ano ang sabi ng Biblia? Ang kasalanan daw, may kabayaran. Alam niyo po, pag nagbabasa kayo ng Bible, especially in Bible study, tip ko sa inyo, always compare and contrast. Kasi mapapansin niyo, habit ni Apostle Paul, mag-compare and contrast. No? Lalo sa Book of Romans, dito sa Book of Romans, marami siyang comparison and contrast. And I love to dig in with this. Pero kung mapapansin niyo po itong verse na to sa Romans 6, may comparison and contrast na ginawa si Apostle Paul with regards to death and life. Napansin niyo yan? Okay. Yung death at saka yung life, magkasalungat yan eh. Now, ang sinasabi ni Apostle Paul ganito, yung kasalanan, maghahatid ng kamatayan. Okay? Let me repeat. Yung kasalanan, may bayad na kamatayan. Pero yung buhay na walang hanggan, regalo ng Diyos. So kung mapapansin niyo mga kapatid, yung contrast ni Apostle Paul, yung kasalanan, babayaran mo. Pero yung grace, tatanggapin mo lang. So, papansinin nyo may ipinapakita sa atin si Apostle Paul na yung kasalanan, nangangako ng kasiyahan, nangangako ng kalayaan, nangangako ng kontrol, pero ang dulo niyan, kamatayan. Ibig sabihin, yung marketing strategy ni Satan, ipopromote niya sa atin, gawin mo tong kasalanan na to, masasayahan ka. In fact, pag hindi mo to ginawa, you are missing something. Kaya ikaw naman, gagawin mo kasi nafo-FOMO ka eh. Fear of missing out. You want to try. And true enough, nung sinubukan mo yung kasalanan, nasarapan ka talaga. Kasi pag hindi ka nasasarapan sa pagkakasala, mali yung pagkakasala mo. Mali eh. Kasi masasarapan ka talaga sa kasalanan because inintend talaga ng kaaway na yung kasalanan ay appealing. Na yung kasalanan parang ang saya-saya mo, pero ang ending nung kasalanan at kasiyahan na yon, kamatayan. Amen. Alam mo yung ibig sabihin? Ibig sabihin, nagsasaya ka only for a moment, only for a while, pero ang ending nung kasalanan, kabayaran na kamatayan. Ayun parang di ba tayo, no? Pag nagsha-shopping tayo, ang sarap mag-shopping kung walang presyo. I mean, halos lahat ng damit maganda pag hindi kasama yung presyo sa usapan. Ano yung ibig sabihin? Tayo mga Pilipino, pag nagsha-shopping tayo, hindi mo na natin tinitignan kung maganda tela, kung maganda pagkakatahi. Kahit itago mo yung price tag, bubuksan ko yan. Kasi yung pagiging maganda at pangit ng damit, nakadepende sa presyo. So pagka mababa yung presyo, ang ganda nito, sulit. Ang ganda ng pagkakatahi, oh. Pero pag mahal yung damit, kahit maganda tela, ang pangit. Hindi ko type. Pero totoo, hindi lang natin afford. Alam niyo ibig sabihin?
Okay. Bakit? Kasi lahat yan may price tag. At ang kasalanan, parang ganon. Si Satan, para kang kumakain sa restaurant, bibigyan ka ng menu. Pag binuksan mo yung menu, lahat masarap kung walang presyo. Tama? At sinasabi ni Satan, orderin mo, lahat yan masarap. Ikaw naman, order ka ng order. Sabi mo sa waiter, order please, one of each kind. Ibig sabihin, bawat isa, dumating lahat, hindi kasya yung table mo, dinagdagan, ang dami, hindi mo na naubos. Ang saya mong kumakain, pero nung dumating na yung bill. Nakakita yung sinasabi ko? Mag-e-enjoy ka talaga sa simula. Pero ang guarantee ng Biblia, yung kasalanan may payment. At ang payment, hindi mo madadaan sa sayaw, hugas ng pinggan. Kasi yung payment na ito, anong sabi po ng scripture? Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, ipinapakita po si atin ni Apostle Paul, yung kasalanan, i-advertise niya, malaya ka dyan. Pleasurable yan pag ginawa mo. Pero hindi niya sasabihin sa iyo na ang kabayaran ng ating kasalanan, kamatayan. Pero ang grace ng Lord, iba. Kasi sabi ng Biblia, yung grace ni Lord, regalo siya. So, kung regalo siya, hindi mo siya pinagtatrabahuan, hindi mo siya in-earn. Kung siya ay regalo, tinatanggap mo siya. At ang sabi ng Biblia, yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, ay ibibigay niya sa mga taong nananampalataya sa Kanya. So yung salvation po pala natin, o kaligtasan natin, hindi po pala yan bayad ng Diyos sa'yo dahil magaling kang maglingkod. Yang salvation pala natin, hindi po pala reward ng Diyos yan para sa mga religious people. Ang salvation po pala ay regalo ng Diyos sa lahat ng mga guilting tao na katulad mo at katulad ko, pero kahit tayo ay guilty, in-entrust at pinagkatiwala po natin ang ating sarili sa ating Panginoon upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Now, ano nagtulak sa Diyos para gawin ito? Alam niyo po, ang nagtulak sa Diyos, pure love lang talaga. Alam niyo po sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. Sa New King James Version, He gave His only begotten Son. Kaya ang mga Kristiyano bigaten. Kasi ibinigay ng Lord ang kanyang kaisa-isa. Sabi mo sa katabi mo, bigaten ka. Okay. Bakit ka bigaten? Kasi ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, watch this, so that whoever will believe in Him shall not perish. O di ba salvation yun? Di ba? Hindi mapapahamak, meaning may salvation, may eternal life sa mga taong naglagak ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Pero ito ang catch dyan. Pag tinignan niyo po kasi ang context ng John 3, ito po ay statement ni Jesus na sinasabi niya kay Nicodemo. Na kung kilala niyo po si Nicodemus, o Nicodemo, si Nicodemo po ay religious na tao. Which is fascinating to me. Imagine niyo religious yung tao. Pagdating sa moralidad, hindi mo mako-question ang moralidad ni Nicodemo. Pagdating sa relihiyon, religious. Pagdating sa kaalaman sa Biblia, maalam sa Biblia. Pero tingnan nyo religious, may morality, may alam, pero ang sabi ng Lord sa John 3:3, you must be born again. Diba? 3:16 yun Ang context niya, 3:3. Di ba sinabi ni Jesus mismo dito, doon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. I mean, Lord, si Nicodemo, laging nag-church yan. Alam niya ang Biblia, religious yan. Tapos sasabihan ka ni Lord, you must be born again. Bakit? Anong sinasabi ni Lord sa atin? Kahit religious people, kailangan ng kaligtasan. Kahit sino sa atin ay nangangailangan ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. At yung kaligtasan po na yan, ang nagtulak sa Diyos, pagmamahal niya. Kaya ibabalik natin yung John 3:16, For God so loved the world. Parisin niyo mga kapatid, hindi ikaw yung umakyat ng langit. Hindi ikaw yung unang nagmahal sa Diyos. Diyos ang unang nagmahal sa iyo. And that warms my heart. It warms my heart. Knowing na ang Diyos mismo ang unang nagmahal sa akin. Diyos mismo ang unang bumaba. Alam ng Diyos na kung pagsasama-samahin mo lahat ng mga effort mo, religious effort mo, at gawin mong hagdanan yan para makarating ng langit, never ka makakarating.
Ay hindi mo magagamit ang lahat ng kabutihan mo dito sa mundo para maabot mo ang langit, at alam ng Diyos yun. Kaya sabi ng Panginoon, hindi yan makakarating. Kaya ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at para sa akin. Amen. God so loved the world. He knows we need rescue. Alam ng Diyos na kailangan po nating lahat ng kaligtasan. Alam niyo po ang lifeguard sa mga beach o sa mga dagat. Ang lifeguard, hindi ka po sasagipin ng lifeguard dahil ang galing mong lumangoy. May lifeguard, di ba? What a beautiful day. Uy, ang galing lumangoy, sagipin natin. Walang lifeguard na sasagip sa isang taong magaling lumangoy. Ang sinasagip ng lifeguard, yung malulunod na at mamamatay na. Amen? Kaya, if you are trying to perform to the Lord, ang galing ko, Lord, pansinin niyo, yung fasting, 40 days, ginawa kong 50, Lord. You are trying to show off sa Panginoon at magpakitang gilas sa Panginoon, your lifeguard is not impressed with your good works. Amen? Ang nililigtas ng Panginoon, yung mga dying. Nga lang, minsan, di ba, pag may mga nalulunod na, nililigtas mo na, lumalaban pa. Ganun, di ba? Parang nagtatry. Alam nyo, ganyan ang itsura ng maraming Christians in our generation. Nililigtas ka na ng Panginoon, tinatry mo pa na iligtas ang sarili mo through your effort. At ano mangyayari kapag nililigtas mo yung isang tao at palag pa ng palag, pareho kayo malulunod. Kaya ang tip ko sa inyo, pag may nililigtas kayong nalulunod, sikmuraan nyo muna. Pag nahimatay na yan, wala na siyang effort para lumaban, tsaka mo siya maliligtas. At hanggat hindi ka nasisikmuraan, come on somebody, hanggat hindi mo nare-realize na wala kang effort na pwedeng maitulong sa Diyos para ikaw ay maligtas, you will not be saved. Sabi ng scripture, because God loves us so much, He saved each and every one of us. Amen. Everybody say, you are saved. Amen. Kaya ang sabi ng scripture, Jesus came so that whoever will believe in Him will not be perished. Because God loves the world so much, ibinigay niya ang kanyang anak. Meaning dumating si Jesus para sa bawat isa sa atin. And my friends, sabi nga ng 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin became sin for us, so that we might become the righteousness of God in Christ. Meaning si Jesus mismo na walang alam sa kasalanan ay naging kasalanan upang ikaw ay maging katwiran ng ating Panginoong Jesus. Meaning, hindi ikaw yung umakyat ng langit, hindi ikaw yung nag-effort para abutin ng Diyos. Diyos ang bumaba para sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ng Mark 1, nung ino-open ni Jesus ang kanyang ministry sa Mark chapter 1 verse 15, sabi niya, the time has come, He said, the kingdom of God has come near. Pasin niyo mga kapatid, hindi ikaw ang pupunta sa kingdom, yung kingdom na ang lumapit. At sabi ng scripture, the time has come. Now, para maunawaan ninyo ito po ang isa sa pinakaunang statement ni Jesus nung nagsisimula siya ng ministry. Wala pa yung ibang miracle. Wala pa yung kahit anong magagandang teachings ng beatitude. Ang unang binitawan ng ating Panginoon, the time has come. What does it mean po? Ang sinasabi ni Lord, yung pinangako kong moment, dumating na. Yung pre-prophesy na moment, eto na yon. At sabi ng Biblia, the kingdom of God has come near, referring to Himself. Because Jesus was actually saying in essence, kung nasaan si Jesus bilang hari, yung kingdom nandun din. Kung nasaan si Jesus, nandun ang kaharian ng Diyos. Pero ano sabi ng Biblia? The kingdom of God has come near. So, repent and believe the good news. Amen? Everybody say repent. Walang amen dito. Ano ibig sabihin ng repent o repentance? Now, ang Greek word ng repentance is actually metanoia. Ibig sabihin ng metanoia is a change of mind. So when you say you are repenting to the Lord, you are changing the way you think. Comprende? Yung English naman natin na repentance ay galing yan sa dalawang pinagsamang salita. Na everybody say repent. No? Tsaka pent. Ano yung pent? Parang penthouse. Di ba yung penthouse nasa ibabaw lagi yan? Yung ibig sabihin is to turn. So when you say repent, literally, you are turning upwards. Binabalik mo yung tingin mo sa taas. So para mas madali natin tandaan, when we repent, we are turning away from every sin and turning our eyes upward to the Lord. So ibig sabihin, when God says, the kingdom of God is there, so repent, Jesus was saying to us, iwanan natin, let's turn away from our sin.
Pero hindi siya tapos doon. Ang sabi niya, you repent, but at the same time, you believe. Ano ibig sabihin ng believe? Yung repent, tatalikod ka sa kasalanan, pero yung believe, ilalagay mo yung tiwala mo sa kamay ng Diyos. So ibig sabihin, repent and believe means you are turning and trusting the Lord. Umiiwas ka sa kasalanan, tumatalikod ka sa kasalanan, but at the same time nilalagak mo ang iyong mga kamay, ang iyong buhay sa Panginoon. Amen? That's why when we are saved, hindi po pwedeng naliligtas ang isang tao na hindi niya iniiwan ng kasalanan. Kasi hindi ka makakaharap sa Diyos na nakaharap ka rin sa kasalanan. Amen? So you have to repent. You have to turn away from your sin, but at the same time, entrust yourself. Kasi pwedeng tinanggap mo si Lord. Sabi mo, Lord, I will repent of my sin. Ikaw na po ang aking tagapagligtas. Pero pwedeng tagapagligtas mo siya, pero hindi mo siya Lord. Okay? Kasi pag Lord na siya, servant ka na. Pag Lord na siya, may demand siya. At ang demand ng Panginoon, you have to surrender your life. So you have to believe. So you repent and you believe. For the kingdom of God is near. Yan ang tanong. Nakapag-repent ka na ba? Trick question ba yan, Pastor? Tingnan mo ang katabi mo, mukha na bang nagsisi? O nasisi? Amen? Naniniwala ba yan kay Jesus Christ? Yun ang tanong, ano? Paano natin, ano ba sinasabi ni Lord? No? Bakit ko pa kailangan piliin siya? Alam niyo, papansinin niyo, may choice eh. If you're repenting, you are saying, yes, God, and no to sin. At ang sabi ng Titus, it is the grace of God that is enabling us to say no to ungodly things. Because at some point, you have to choose God. Amen? Hindi pwedeng gusto mo yung langit, pero ayaw mong iwanan yung mga bagay na nandito. You have to choose, everybody say, choose God. Kaya minsan, in-illustrate ng Panginoon ito eh. Na sinasabi ni Jesus, kung gusto mong mapasok sa kaharian ng Diyos, kung gusto mong pumasok sa kalangitan, may descriptive illustration si Jesus Christ sa Matthew chapter 7, and it's going to blow your mind. Ang sabi ng Matthew chapter 7, verse 13 to 14, are you with me? Everybody read. Sabi ni Jesus, enter through the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. So, bawasin niyo, sinasabi ni Jesus Christ, merong gate na malawak. Yung daanan, malawak. Pero ang dulo, kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Ibig sabihin, itong wide gate, very popular. Uso. Okay? Pero ang sabi ng verse 14, but small is the gate, and narrow is the road that leads to life, and only few find it. So pansin niyo, may kinokontra si Jesus eh. Ang kinokontrast ni Jesus, may dalawang klase ng gate. Pakita mo yung picture. Yung unang gate, malawak. Pero itong gate na malawak, mukhang appealing, popular, maraming pumapasok, pero ang dulo nito, kapahamakan. Pero sabi ni Jesus Christ, pero merong isang gate, maliit lang, konti pumapasok, pero dito sa gate na ito ang maglilid sa inyo sa buhay na walang hanggan. I mean, and for many years, I thought na kaya malawak ito kasi maraming mapupunta sa impyerno. At kaya maliit at makipot ito kasi konti lang makakapasok sa langit. Which in essence defeats the very heart cry of our church. Kasi lagi natin sinasabi, punuin ang langit, punuin ang langit. Kasi parang pinapanalangin at pinaglalaban natin sa Panginoon na sana yung langit, hindi lang malaki, puno. Pero kung nakapag-desisyon na pala si Lord na konti lang makakapasok, parang mas maganda yung punuin ng impyerno. Doon na punuin natin. Amen. Kasi nga ganun ang interpretasyon ko. Pero alam nyo, na-realize ko at nakita ko, na-discover ko, na itong verse na ito is more than just kind of thinking. Kasi tingnan nyo ang sabi doon, wide, balik ba yung verse 7 anak? Wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. So mapapansin nyo, yung wide, yung malawak ang daan, pero naglilid sa destruction. Pero bakit marami pa ang pumapasok dito kung ang dulo naman pala nito ay kapahamakan? Alam niyo po kung bakit marami pumapasok? Kasi kapag malawak yung gate, malawak yung daan, ibig sabihin mabilis siya. Ibig sabihin madali siya. Kaya din siya popular kasi komportable. Bakit ako makikipagsiksikan sa Makitid kung pwede naman akong dumaan dito? Ibig sabihin, kung lahat ginagawa to, baka ito na rin yung tama. Kasi lahat sila nagpupunta doon eh.
Pero hindi porkit tinanggap ng mundong ito yung lifestyle na yan, ay tinatanggap yan ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Pwedeng accepted ng lifestyle natin, pero rejected ng Word of God. Kaya ang dulo, distraction eh. Pero ang sabi ng Biblia, yung 100, narrow. So hindi pala ito bago at luma na daan. Okay? Ang contrast pala, malapad, saka makitid. So sabi ng Biblia, yung isa makitid. O minsan ako tinanong ko yan eh, Lord, bakit ba makitid? Pinapahirapan mo ba yung taong mapunta ng langit? Pinapahirapan mo ba yung tao na magkamit ng buhay na walang hanggan? Kasi lumalabas, kaya makitid, siguro ang Diyos mabagsik. Pero hindi kaya siya makitid kasi dinesign ng Panginoon na yung papasok dito nasa tamang, alam niyo ibig sabihin, precise. Very precise ang gustong mangyari ng Panginoon na hindi ka magkakasya dito hanggat hindi sakto yung choice mo. Okay, hindi niyo ako maintindihan. So ganito kasi yan. Dahil masikip yung daan, hindi mo pwedeng dalhin lahat ng gusto mong dalhin. So kung gusto mo talagang pumasok, kailangan mong ibaba yung pride mo kasi hindi kayo magkakasya ng pride mo tsaka sarili mo eh. So kaya siya narrow kasi at some point, you have to let go of something. So kaya siya narrow kasi you have to let go of some things in your life kasi hindi mo madadala yung idol mo papasok. So sinasabi ni Lord, hindi siya naghihigpit. Very precise lang siya na kung gusto mo talagang mapunta dun sa buhay na walang hanggan, kailangan mong mamili na bitawan yung mga bagay na gusto mong isama. Unlike doon sa wide gate, pwede mo isama lahat. Pwede mong dalhin lahat, walang limit sa baggage. So lahat ng baggage mo, kahit hindi mo na i-analyze, may magandang libro dyan, Baggage Analysis. Okay? So lahat ng baggage mo, kahit hindi mo na i-analyze, ipasok mo lang kasi madali, popular. Kasi kaya lahat ng tao nagsisiksikan doon. Naunawaan niyo yung sinasabi mga kapatid. So ibig sabihin, lahat madadala mo, but it will cost you your soul. Kasi ang dulo niya, distraction. Dito sa narrow gate, hindi mo madadala lahat, kaya kokonti lamang ang nakakapasok. Yan tanong, ganun ba ang Diyos, Pastor? Parang nilimitahan lang ng Diyos yung pwedeng pumasok sa narrow gate o pwedeng magkamit ng buhay na walang hanggan? Hold your horses. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Lord. In case na miss ninyo sa John 3:16, balikan nga natin yung verse anak. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. So that, may reason pala yun. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para, highlight this part, whoever believes. Now, tignan nyo whoever. Now, pag sinabi mong whoever, lahat, edi wide. Ibig sabihin, yung imbitasyon para sa lahat. Hindi nililimit ni Lord. So, hindi pwede sabihin, ninaraw ni Lord para konti lang kasya. Hindi, sabi niya whoever eh. So, ibig sabihin, walang exempted sa imbitasyon. Hindi kailangang umaating ka ng Gia Kamanaba. Basta buhay ka dito sa mundo, imbitasyon para sa'yo din. So wide siya. Kung isipin mo, hindi naglilimit ang Diyos, pero kailangang inarrow. Kasi ang imbitasyon para sa lahat, pero may catch. Whoever believes. So hindi lahat, kundi lahat ng naniwala. Naunawaan? So ibig sabihin, ang imbitasyon para sa lahat, pero choice mo yun kung maniniwala ka. Ibig sabihin, hindi talaga gusto ni Lord mapunta ang tao sa impyerno. You want me to prove it to you? Balik natin yung verse, Matthew 7. Tignan mo yung Matthew chapter 7. In case na-miss ninyo yung unang statement. Ang sabi ni Lord, bago niya pabanggitin yung wide tsaka narrow, meron na kagad siyang decision at suggestion. Ano suggestion niya? Enter through the narrow gate. Bago niya pa sabihin yung narrow, bago niya pa i-differentiate yung wide tsaka narrow, may recommendation na si Lord. Bago kong banggitin kung wide or narrow, enter na. Gusto ko, kalooban ng Diyos, lahat kayo pumasok sa narrow gate. So it's God's will that every people will be saved. So the invitation is so wide. But you have to enter. Ibig sabihin, you have to believe. Pakita mo yung image, anak. So ibig sabihin, if this is a narrow gate, question. Camera 1. Okay. Kung nakatayo ako ngayon sa harap ng gate, makakamit ko ba ang buhay na walang hanggan? Okay. Kung nakatayo ako sa harap ng narrow gate,
Makakamit ko ba ang buhay na walang hanggan? Kung lalapit ako sa gate, hindi pa rin. Kung luluhod ako, kung i-describe ko siya, ang ganda oh. Bakit? Ano ang instruction? Enter. So ibig sabihin, pwedeng nakatayo ka, naglilingkod, nagdi-describe, pero hindi mo ginawa yung ultimate decision to enter. Komprende? Bakit? Ano sabi ng Biblia? Enter through the narrow gate. Kasi hindi porket proximity doesn't mean you have a relationship eh. Kasi yung mga Pharisees may proximity kay Jesus pero hindi naman sila born again eh. Tama? Malapit sila kay Jesus pero hindi sila naniwala. Malapit sila pero hindi sila nag-alay ng kanilang buhay. So hindi porket malapit ka sa gate. Di ba kayo nagtataka, sabi ni Lord, I am the door, I am the gate? Kasi you must enter. Sabi ni Lord, enter through the narrow gate. So it's not enough for you to stand here. Kasi kaya hindi porket nasa church, automatic you made a decision to enter. Hindi porket nasa, hindi porket nasa church, automatic may relationship kay Lord. Okay? Hindi lahat ng pumapasok sa Jollibee nagiging burger steak, right? Hindi lahat ng pumapasok sa parking lot nagiging sasakyan. So your proximity, being inside of it doesn't mean your heart are being transformed. Kaya very specific ang instruction ni Lord. Sabi niya, enter through the narrow gate. Napaka-wide ng invitation. Hindi nga po sinabi ni Jesus Christ, pumili kayo. May 2 pintuan na, pili na lang kayo. Hindi, sabi niya, piliin nyo yung narrow. Kasi kung si Lord tatanungin mo, gusto niya maligtas ka. Amen? Now, I've been serving the Lord for 26 years. 26 years na po ako naglilingkod sa Panginoon. Sa December 27 na eh. Isa sa mga napatunayan ko sa paglilingkod, naririnig ko to madalas, sabihin, yung born again na yan, pastor, di ako naniniwala dyan. Kasi pare-pareho lang naman lahat ng relihiyon eh. Narinig nyo na ba yan? Lahat ng relihiyon, papunta lang din yan sa langit. Sabi nga nila, all roads lead to heaven. Well, hindi po totoo yun. Hindi po tama yun. Hindi po lahat ng relihiyon pare-pareho. At hindi lahat ng relihiyon maghahatid sa iyo sa kalangitan. Kasi klaro si Lord eh. Ang sabi ni Jesus Christ, di ba? May 2 pintuan. Pero yung 2 pintuan na yon, hindi maghahatid sa isang destination. Kasi sabi, yung wide, papuntang kapahamakan. Yung narrow, papunta ng buhay. So ibig sabihin, hindi sinabi ni Lord na, okay, marami namang gate, bahala na lang kayong pumili. Kahit anong religion nyo, pwede yan. Langit din naman ang ending niyan eh. Hindi sinabi ni Lord, di ba? Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi lahat ng daan papunta ng Baguio. Kahit gustong-gusto mong pumunta ng Baguio, at sincere na sincere kang pumunta ng Baguio, kung nasa SLEX ka, hindi ka makakarating ng Baguio. Aabutin ka ng 10 oras doon. Makakarating ka ng Bicol, pero hindi ka makakarating ng Baguio. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Hindi lahat ng daan papunta ng Baguio. So kung alam mong papunta ka sa kapahamakan, you have to make a decision to repent and to turn. Kailangan mo mag-U-turn para mapunta ka sa tamang daan. Papunta doon saan? Sa Baguio. Pastor, gustong-gusto ko talaga. At maraming Kristiyano ganun, sincere. Pero sincerely wrong. Hindi porket sincere, enough na yun. Kailangan mong magdesisyon. Kasi lahat naman sincere eh. Pero posible na sinasabi natin, sincere po tayo, pero yung daan na tinatahak natin ay papunta po ng kapahamakan. Amen? Kasi yung sincerity natin, hindi po niyan mapipihit ang manibela. Komprende mga kapatid? Amen? Halimbawa, nagpa-check up ka. Okay? Nagpa-check up ka, sabi ng doktor, okay, inumin mo itong gamot na ito. Tapos nung niresetahan ka, o punta ka sa butika, bilhin mo tong gamot na to para sa sakit mo. Pwede mo bang sabihin pagtingin mo ng reseta, ang mahal? Bagay, yung mga gamot naman, pare-pareho lang yan eh. O kahit ano na lang, pwede na. Pwede ba yun? Sige, try mo nga mag-biogesic pagka high blood ka. Try mo nga mag-diatabs pagka kinagat ka ng ahas. Hindi lahat ng gamot sa butika para sa sakit mo. Naunawaan niyo mga kapatid? Kaya nga may reseta eh. So ibig sabihin, hindi lahat ng choices sa mundo maghahatid sa iyo sa kalangitan. Hindi lahat ng samahan sa mundo ay maghahatid sa iyo.
sa relasyon sa ating Panginoon. Katulad ng butika, may mga gamot dyan, pampakalma, pang-allergy, pang-ubo, pang-sipon, pang-lagnat. Merong mga combination. Pero bawat sakit, bawat gamot, may pinipinpoint na iba't ibang mga kasakitan. Pero, very narrow eh. Yung doktor sabi niya, ito ang bilhin mo. Ang daming gamot, wide yung choices, pero narrow yung solusyon. Amen? Ini-streamline ni Lord. Amen? So kung sasabihin natin, lahat naman yan papunta ng langit. Kay kapatid, I say this respectfully, mali po yun. Kasi malinaw si Lord eh. John 14:6. Ang sabi ni Lord, Jesus answered, I am the way. Hindi sinabi ni Lord, I know the way. Tama? Ang sabi po ni Lord, I am the way. Sabi niya, I am the truth. I am the life. O, hawak na kayo. Narrow na to. No one comes to the Father except through me. O, narrow, di ba? Ano sinasabi ni Lord? Maraming daan. Maraming katotohanan. Pero ako lang ang daan. Narrow. At walang kahit sino makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, hindi sinabi ni Lord, isa ako sa mga daan. So kung pipiliin niyo ako, di maganda. Kung hindi, okay lang. Magkikita naman tayo sa langit eh. Hindi ganun eh. Ano sabi niya? I am the way. Naku, alam niyo po ang English ninyo, ang ibig sabihin ng the, definite article. Ibig sabihin ng definite article, very specific, very definite, very final. Ibig sabihin, pwede mong piliin ang lahat ng gusto mong piliin. Pero kung gusto mong mapunta ng langit, kailangan piliin mo si Lord. Everybody say specific. Bakit? You have to accept Jesus Christ kasi sabi niya mismo, He is the way. Pasinin niyo, no? Hindi pala sapat na, basta tanggapin ko yung tagapagligtas. Kasi maraming tagapagligtas. Si Darna tagapagligtas din eh. Si Iron Man tagapagligtas din. Pero very specific ang Bible. Narrow eh. Maraming tagapagligtas, pero isa lang yung dapat tanggapin mong tagapagligtas. Hindi si Darna, hindi si Kristala. Hindi na makatawa yung iba. Hindi nyo na naabutan yun? Pabira. Hindi si Kristala, hindi si Darna. Sino daw po? Si Jesus. At very specific pa. Hindi si Jesus sa Tondo, hindi Jesus sa Bulacan, hindi Jesus sa Australia. Jesus of Nazareth. O, tanyo. Ibig sabihin, walang pwedeng iba. Hindi porket kamuka, hindi porket kapangalan, pwede na siya. Kailangan specific yung tatanggapin mo. Hindi Jesus of Tondo, kundi Jesus of Nazareth. Hindi Jesus sa Sabungan, may Kristo din doon. Pero yung Jesus Christ, okay? Yung Jesus Christ ang tatanggapin natin. So, wag nating i-conclude na, okay lang kahit ano naman. Kasi ang Bible very specific. Specific siya kung sinong Savior ang tatanggapin. Specific siya kung ano ang gagawin. So, hindi pwede tayo mag-add doon na sabihin, hindi ko kayang tanggapin si Jesus, pwede bang tumulong na lang ako sa mahihirap? Hindi. Very specific nga eh. Hindi naman sinabi ng Bible na tanggapin mo si Jesus, yung Jesus ng Nazareth ha, tanggapin mo si Jesus. Pero kung gusto mong tumulong lang naman, pwede na rin yan. Tanggap na rin natin yan. Hindi sinabi ng gano'n, di ba? Very specific. Naunawaan niyo? For example, halimbawa itong doorknob na ito, pasensya na kayo, wala na tayong pinto ha. Doorknob, tinanggal ko na lang yung doorknob. Okay? Wala na ba yung ibang dito? Okay. Kanina kasi may nangyari. Okay. Naniniwala ba kayo? Nakalak yan eh, no? Nakalak. Oh. Hindi mo siya mabubuksan. Maraming susi dito. At meron lang isang susi dito na makakapagbukas dito. So hindi mo pwede sabihin, magkakamukha naman eh. Baka pwede na. Sige, try nga natin. Magkamukha naman eh. Try natin. Ayaw. So hindi porke kamukha, pwede. So hindi mo pwede sabihin, sabi ng Lord, accept Jesus as your Lord and Savior. Tutulong na lang ako sa mahihirap. Ay, hindi ba pwede yun? Pwede ba magsimba na lang ako? Hindi rin pala pwede. Pwede bang magbasa na lang ako ng Bible? Hindi rin pala pwede. Bakit? Specific si Lord. Kasi sinasabi ng Lord, marami kang choices dito sa mundo, pero isa lang. Ang ultimate na susi, kung gusto mo makapasok sa karya ng Diyos. Pakinggan nyo. Anong ibig sabihin mga kapatid? Hindi natin pwede i-claim. Lahat pwede na. Kasi may iba ganun ano. Dahil hindi ko kayang tanggapin si Lord,
Gagawa na lang ako relihiyon. Okay? Dahil hindi ko kayang tanggapin ng Panginoon, hindi ko matanggap na si Jesus lang ang daan. Ang dami nating what if, paano yung mga baby, paano yung mga ganito. Pero very specific si Lord eh. You have to accept Jesus as your Lord and Savior. Amen? You have to have a relationship with God. Sabihin natin, di ba pwedeng tumulong na lang ako? Halimbawa sa IM Richie, sa next time magdodonate ako. Hindi. Because it's not your good works that will give you access. Ang magbibigay sa iyo ng access, very specific. Oh. Ang daming kamuka, pero ito lang yung specific na susi para mabuksan ang kalangitan. Naunawaan ninyo mga kapatid? Merong isang story dyan sa Bible na may isang lalaki na rich young ruler. No? Parang Daniel Padilla to eh. Nasa kanya na lahat. Okay, bakit? Rich na, young pa, ruler pa. Ano ibig sabihin nun? Pag mayaman ka, ibig sabihin may pera ka. Pag bata ka pa, ibig sabihin may oras ka. Pag ruler ka, ibig sabihin matuwid ka. Ruler, joke. Okay. So kapag mayaman ka, ibig sabihin may pera ka. Pag ikaw ay bata, ibig sabihin may oras ka. Pag ruler ka, ibig sabihin may kapangyarihan ka. Ibig sabihin nasa kanya na lahat, no? May pera, may oras, may power. Ano pa ba hihiligin mo? Nasa iyo na lahat. Pero pansinin niyo kahit nasa kanya na lahat, sa pananaw ng tao, lumapit pa rin siya kay Jesus. Ano ang sabi ng Biblia sa Matthew, okay? Chapter 19, verse 16. Once a man came to Jesus and he said, "What good thing must I do, come on, to receive eternal life?" So, ang tanong niya kay Lord, ano po ang pwede kong gawin para ako ay magkamit ng buhay na walang hanggan? So, ibig sabihin, baluktot yung mindset niya eh. Kasi sa mindset nitong taong ito, meron akong pwedeng gawin para ako ay mapunta sa langit. Kasi marami sa atin, iniisip natin na yung kaligtasan, trophy ng Diyos yun sa mga taong religious. Reward ng Panginoon sa mga taong may morality. Nakalimutan natin, salvation is a gift. At dahil salvation is a gift, doon sa mga taong naglagay ng kanilang sarili kay Lord, kaya nagtatanong siya, ano bang pwede kong gawin para ako'y magkamit ng buhay na walang hanggan? Verse 17. Tingnan niyo reply ni Lord. Sabi ni Lord, "Teka, why do you ask me concerning what is good?" Jesus said, "There's only one who is good." Well, keep the commandments if you want to enter life. Teka, pastor, kala ko ba si Jesus lang ang daan? Bakit sinasabi ni Jesus na sundin ang utos para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Patapusin muna natin. No? Paraanin natin si Lord. Ano ba gusto niya ituro dito? Sinasabi niya, gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Di sundin mo mga utos. Verse 18. Sagot ng lalaki. Anong utos? Yan. Specific din siya, no? Narrow din eh. At sumagot si Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang. Siguro sa isip niya, teka lang, huwag kang papatay. Okay, pasado. Meron pa ba dito pumatay na? Ay, wala. Okay. Baka may magtaas ka. Okay. Sabi niya, huwag kang papatay. Sabi niya siguro, okay, pasado. Huwag kang magkukumit ng adultery. Loyal naman ako. Huwag kang magnanakaw. May kilala ko pero hindi ako ganyan. Okay? Huwag kang magbibintang ng iba. Okay pa. So far, so good. Siguro inisip niya, so far, so good ako. Verse 19. Sabi ni Lord, irespeto mo ang iyong tatay at nanay. Kaya ko yan. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Kaya ko yan. Tingnan niyo sinagot niya. Verse 20. I have obeyed all these commandments. Sinasabi niya, Lord, yan lang ba? Sinunod ko lahat yan. Tingnan niyo tanong niya, ano pa? Baka may nakalimutan po kayo. What else do you want or I need to do? Siguro sabi ni Jesus, ba? Yabang to Huli, yabang. Verse 21. Ito sabi ni Jesus, okay, kung gusto mo maging perfect, go and sell all you have and give the money to the poor and you will have riches in heaven. Then come and follow me. Teka lang, pastor. Meron ba sa utos yan? Na ibenta ko ang aking kayamanan? Wala. Nagtanong siya kung ano pa O di nilagay ni Lord. Sabi ng Lord, di ba mayaman ka? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mahihirap, at yung yaman mo dito sa mundo, ipagpalit mo sa yaman na meron ka doon sa langit. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Tingin niyo susunod?
Tingin niyo, susunod siya? At depende sa yaman niya. Okay? Ano sabi ng verse 22? When the young man heard this, he went away sad because he was very rich. Meaning, nagtatanong siya, ano pang utos, Lord? Sabi ng Lord, huwag ka papatay. Ginawa ko yan. Huwag ka mangangalo niya. Okay. Galangin mo. Alam ko po lahat yan. Ano ba po? Benta mo, ari-arian mo, bigay mo sa mahirap. Wala mang ganyanan, Lord. And then sabi ng Bible, umalis siya because he was filthy rich. Sobrang yaman niya. Question, masamang tao po ba siya? Hindi siya masamang tao. Sinunod nga niya yung utos eh. Amen? Sabi niya, I have kept all of this commandment. Alam niyo ang problema sa kanya? Ang problema sa kanya, hindi po siya masamang tao. Ang problema sa kanya, pakiramdam niya, good enough na siya para makapasok siya sa kalangitan. Si totoo naman, moral siya eh. Totoo namang religious siya. Pero, hindi niya gusto pumasok doon sa narrow gate. Gusto niya lang yung langit, pero ayaw niya ng surrender. Pastor, wala naman po kasi sa utos yun. Wala nga sa utos na ibenta mo yung kayamanan mo. But the fact na hindi niya kayang ibigay at isurrender yung yaman niya, na-violate niya yung una at pinaka-importanting utos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the fact na hindi niya kayang ibenta yung kanyang yaman, ibig sabihin, merong Diyos na mas mataas kesa kay Jesus. So, hindi sinasabi ni Lord, ibenta mo, ari-arian mo, ina-address ng Lord yung idolatry na akala niya good enough na siya kasi sinunod niya, pero nakakalimutan niya yung pinakaunang utos na wala ka dapat ibang Diyos, kundi ang Panginoon. Hindi galit ang Diyos na may pera siya. Ang problema, hawak na siya ng pera. Hindi niya na kayang isurrender yung kanyang yaman, thus, na-violate niya yung pinakaunang commandments. You shall not have other gods before me. Ibig sabihin, mas pinili niya yung yaman dito sa mundo kaysa yung yaman na ipinangako ni Lord. Sabi niya, di ba? Pag binenta mo yung ari-arian mo, bibigyan kita ng yaman dito sa langit. You will have treasures in heaven. Just come and follow me. Which will lead us to this very important principle. Lahat ng bagay na hindi mo kayang isuko sa Diyos, kulungan mo yan. You are a prison of whatever things that you cannot surrender to the Lord. Kasi ang sinasabi ng Lord, kung gusto mo talaga ng eternal life, makitid ang daan. Hindi mo madadala yung lahat ng maleta mo. Okay, di kayo updated. Okay, hindi mo madadala lahat ng malet. Lord have mercy. Okay. Hindi mo madadala lahat ng yaman mo. You cannot bring your idols through it. Hindi mo pwede sabihin na, pastor, ibig sabihin, dapat ba mahirap kami para matanggap kami ng langit? Hindi, kahit po mahirap siya, hindi niya rin madadala yun because your riches cannot save you. Your poverty cannot save you either. So hindi ito issue ng pagiging mayaman o mahirap. Ang issue po dito, hindi niya na nare-recognize ang Diyos na number one sa kanyang buhay. And he thought yung pagsunod niya sa 10 Commandments ay naging basihan ng Panginoon para tanggapin mo na ako, Lord. Sinunod ko naman ang lahat. Pero kung hindi mo kayang isurrender lahat sa Panginoon, hindi ka magkakasya. Na minsan pinapalitan natin yung narrow requirement ng Panginoon ng iba't ibang fabricated things kasi hindi natin kaya. Na minsan sabihin natin, Pastor, nag-donate po ako ng 5 million para sa charity. Siguro naman, ililista ng Panginoon yun, no? Definitely. Ililista ng Panginoon yun. I-reward ka ng... Yun nga lang, di ko sure kung pwede mong gamitin yun na ticket pag naglilistahan na. Because good minsan kasi inaano natin ba yung good works ba na akala natin it is our merit? Ano sabi ng Ephesians chapter 2? Ano sabi ng scripture? For it is by grace you've been saved through faith. Very important principle. You are not saved because you are good. After all, Jesus did not come to this earth to make the bad people good. He came so that the dead people will live. Yes. Amen? So ano sinasabi ng scripture? It is by grace. Paano ka daw naligtas? By grace. That you've been saved through faith. And look at the catch. This is not from yourselves. It is what? A gift of God, not by works. What's the reason? So that no one can boast. Hindi pinayagan ng Diyos
na ang magiging daan mo, o papayagan ba kita pumasok sa narrow gate, nag-donate po akong 5 million. O sige, pasok. Kasi pag works ang naging basihan natin, pagdating natin sa langit, magyayabangan tayo eh. Imagine mo, nasa langit na tayo, nagyayabangan pa tayo. Sabihin natin, Brad, hindi ko ina-expect nandito ka sa langit ah. Oh Brad, anong ginawa mo? Ba't ka napunta rito? Kasi naalala mo, nung nag-declare ng 21-day fasting, ginawa kong 40 yung akin. Kaya pala, tanggap ka nga. Okay. Ikaw, ba't nandito ka? Wala akong preaching ni Pastor Stephen na natulog ako. Tanggap ka nga. Okay. Ikaw, bakit ka nandito? Kasi lahat ng pinagawa ng Lord yung 10 utos, nagdagdag pa nga ako isa. Lahat yung sinunod ko. Bakit? Tanggap ka nga talaga rito. Amen? Bakit? Hindi works ang basihan. Hindi yung parang pagpapasok ka ng langit, may listahan si San Pedro doon. Sabi niya, ang basihan ng kaligtasan natin nagsisimba. Ilang beses ka nagsimba sa buong buhay mo? 4,320. Pasok ka. Ang threshold natin, 4,000. 4,000 above, pasok. Okay? Ikaw, 3,999 lang po. Nako, kulang kang isa. Doon ka sa baba. Kita niyo kung paano tayo mag-isip minsan? Na we think that this is our works that will be... No, sabi na scripture, it is not your works. It is by the grace of God. Through your faith, mananampalataya ka. Narrow pa rin. Hindi lang sinabi, gusto ni Lord lahat maligtas, gracious siya, pero kailangan mong maniwala. You have to believe by faith na si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay po para sa iyo. So ano pong ibig ko sabihin mga kapatid? Hindi tayo niligtas ng ating mabubuting gawa. Hindi attendance natin sa church. Hindi Bible reading natin. Hindi prayer natin ang nagbigay po ng kaligtasan sa atin. It is the grace of God through our faith that saves us. Pastor, ganun ba? So ibig sabihin, hindi na ako magsisimba every Sunday. Total, niligtas naman ako. Saka yung threshold na 4,000, nagawa ko na po yun. 4,000 plus na ako. Pwede ko na po bang gawin? Yun ang hindi naiintindihan ng marami. Akala nila, pwede nilang gamitin yung grace ng Lord bilang license or access para sabihin, pwede na ako hindi maging mabait. Kasi hindi naman pala pagiging mabait ang kailangan ng Diyos. Pero you have to understand something mga kapatid. Imposible na maranasan mo ang kabutihan ng Diyos na hindi yan magdudulot ng kabutihan sa iyo. Pero this time, iba na. Dati, yung mabubuting gawa, ginagamit natin na paraan para makuha yung love ng Diyos. Pero now that we have realized we have saved by grace, it is the same love that enables all of us to come to church, to pray our prayers, and to read our Bibles. Bakit? Hindi pwedeng mauna yung kalesa sa kabayo. Kailangan kabayo muna ang mauna bago kalesa. Hindi natin po pwedeng sabihin na, mahal naman na pala ako ng Panginoon, hindi na ako magpe-pray. O kaya, magpe-pray nga ako para mahalin ako ng Panginoon. Hindi po mga kapatid. Sapagkat minahal na tayo ng Panginoon. At yun po ang magtutulak sa ating ngayon para lalo nating i-develop ang ating mga sarili para tayo ay mapalapit sa ating Panginoon. Amen? Kaya hindi natin pwede sabihin na, meron akong assurance ng salvation, sigurado akong ligtas ako. And because of that, kahit magkasala ako, wala ng conviction. It doesn't work that way mga kapatid. Kasi ang patay walang nararamdaman. And the fact that you don't feel something, you don't feel that conviction, you don't feel that in your heart, something is wrong. Hindi natin pwede sabihin assurance sa kailangan natin. We need to examine our salvation. Do we really believe in the finished work of Jesus Christ? Because believing in the finished work of Jesus Christ, based on Titus chapter 2, will say to you that it is the grace of God that appeared to all men that will teach you to say no to ungodly things. So receiving Jesus Christ, receiving His grace will teach you, not just save you, but teach you to say no to ungodly things. Amen? So let me tell you this. Do you repent of your sins? Nagsisisi ka po ba sa iyong mga kasalanan? Ulitin ko po. Tayo po ba ay nagsisisi sa ating mga kasalanan? Binubuksan po ba ninyo ang inyong puso upang gawin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas? At naniniwala kayo na walang ibang tagapagligtas, kahit kapangalang Jesus pa, na itinalaga ang Diyos under heaven na makakapagligtas bukod kay Jesus na nandun sa Nazareth na nagbigay ng buhay para sa atin.
Naniniwala ka ba na si Jesus, amen, ibinigay niya ang kanyang buhay, namatay, ipinako sa krus, upang tubusin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Namatay siya, pero pagkatapos ng 3 araw, binuhay siyang muli bilang resibo na ang lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Well, therefore, my friends and family, based on the Bible that I've read, the Bible is very clear. If you believe in Jesus Christ, if you believe in the finished work of Jesus Christ, amen, you repented of your sin, I believe you are saved. You are saved. And that should set a lot of people free. Kasi marami akong Kristiyano, nagtataka ko, maraming Kristiyano na ligtas. Pero mo, grabe yung grace ni Lord, tas ang sungit mo. Parang hindi, alam mo yung ibig ko sabihin? Di ba? Pag natanggap mo yung grace ni Lord, ang hirap maging masungit. Lalo ka magiging thankful, which made me realize, is it possible na kaya minsan wala tayong joy, wala tayong peace, is because we struggle to understand na yung salvation na ibinigay ng Panginoon ay pwedeng may assurance ka na yung salvation na ibinigay ng Panginoon sa iyo ay nasa iyo na talaga. Kasi maraming Christians in our generation today, they are not, may guaranteed ng salvation kay Lord, pero hindi sila assured ng kanilang salvation. That they think na it's one mistake, one problem could lose the salvation that you have received. Kaya minsan iniisip natin, parang may hawak kang baso ba? Christian ka, masaya ako Lord, thank you Jesus. Pero may hawak kang baso na takot kang mabagsak kasi once na bumagsak to, wala na yung kaligtasan ko. Am I talking to somebody? Am I preaching to somebody? This is why many people don't have peace in their hearts. Amen? If you don't have the assurance of your salvation, you will live an anxious life. Walang rest. But if you believe that Jesus Christ once and for all paid for your sins, binayaran ng Panginoon ang iyong mga kasalanan, and now because of Jesus Christ, sinelyuhan ito ng Holy Spirit, now because of Jesus Christ, you are saved. And that salvation, kasi may isipin natin, parang yung salvation ba parang wifi? Di ba? Parang yung signal mo sa langit, depende sa performance mo. Ba, nagsimba ko today, full bar. Kaso absent ako last week, kaya wala uli. Tapos Monday, nag-quiet time ako, so balik na naman. Tapos may nakaalitan ako sa daan, napagtaasan ko ng boses, so balik na naman. Kaya wala tayong kapahingahan. Kasi parang araw-araw, di mo alam kung ligtas ka o hindi. So wala kang assurance of your salvation. Amen? But thanks be to God. Ang sabi ng scripture, meron tayong kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Pasinin niyo po ang sinasabi ng Bible sa 1 John chapter 5. Everybody read this with me. This is the testimony. God has given us eternal life. Hallelujah. And this life is in His Son. Verse 12. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Very, very specific. Next verse. I write these things to you who believe in the name of the Son of Jesus Christ. Everybody read this. Highlight this part. So that you may know that you have eternal life. Now the question is this. Do you know that you have eternal life? Hindi sinabi ni John na hindi niya sinabi dito so that you may assume, so that you will hope. Sabi niya, you will know. Very specific. Amen? So if you think that every single thing mistake, parang subscription ba? Nakasubscribe ako papunta sa langit. Pag di ako nakapagbayad this month, canceled ang aking salvation. Pero umatin ako ng Sunday, nirenew ng Lord yung aking salvation. Ligtas na naman ako today. Walang kapayapaan sa ganitong mindset, mga kapatid. And hindi po ito ang tinuturo ng Biblia sa atin. Marinaw po ang Biblia sa atin na kung tayo ay naniwala kay Kristo, merong kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Amen. Amen. And yes, kahit ligtas na, nagkakasala pa rin ako. Pastor, yes. Kahit ligtas ka, pwede kang magkasala, pero hindi ka komportable sa kasalanan. And you know it. Parang isda. Yung isda, ilagay mo sa lupa, papalag pa yan. Buhay pa eh. Pero hindi yan magtatagal dyan kasi eventually mamamatay siya kasi hindi yun yung nature niya. Kailangan mo siyang maibalik sa tubig. Kailangan mo ibalik sa living water. Kailangan mo ibalik ang iyong buhay kay Lord. Kasi kung hindi, wala. Amen?
And logically speaking mga kapatid, nung kayo po ay hindi pa Christian, sino po yung hindi pa Christian before, nakagawa naman kayo ng kahit isang kabutihan sa inyong buhay? Halimbawa, tumulong ka sa matatanda na tumawid, nag-donate ka sa charity. Sino po sa inyo? Nung hindi pa kayo Christian, gumawa kayo ng kahit isang kabutihan lang. Napunta ba kayo sa langit dahil dyan? Hindi. Kahit anong gawin mo, hindi ka mapupunta kasi very narrow yung requirement eh. You have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Bakit mo iniisip na ngayon tinanggap mo na? Isang mistake could lose this salvation. Ibig mo ba sabihin, mas makapangyarihan pa yung ginawa ni Adan kaysa sa ginawa ni Jesus? Isn't that an insult to the finished work of Jesus Christ? Jesus Christ, the finished work of Jesus Christ is far, far greater, amen, than the sin that Adam committed. And that should give each and every one of us an assurance that through Jesus Christ, we are saved by grace through our faith. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi natin sinasabing, pag tinanong ka, ikaw ba, sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Opo. Huli, ang yabang. Hindi po arrogance ang assurance. Ang assurance, confidence yan sa finished work ni Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi ka confident sa sarili mong performance, wala kang ipagyayabang na kahit anong effort. So, pinanghahawakan mo ngayon yung bagay na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Bakit po? Ang ating salvation ay hindi secure dahil malakas ang kapit natin sa Diyos. Ang salvation natin ay secure kasi malakas ang kapit ng Diyos sa atin. Parang bata na tumatawid, tatay, hawak niya ang kanyang anak. Yung bata, pag nakakapit sa tatay, pwedeng bumitaw. Pwede siyang madapa. Pwede siyang maaksidente. Pero ang kanyang protection at safety nakasalalay sa kapit ng tatay niya. Na hindi niya hahayaan na yung kanyang anak ay mapahamak. Kaya pala ang sabi ni Jesus Christ in John chapter 10, verse 28 and 29, I give them eternal life. And they shall never perish. Woo! Hallelujah. And no one will snatch them out of my hand. Highlight that part. Amen. Ano sabi ng Biblia? Walang kahit sino ang makakapag-snatch sa atin sa kamay ng ating Panginoong Yesus. Pero hindi pa tapos si Jesus. Tingnan nyo itong double security na ito. Verse 29. My Father, who has given them to me, is greater than all. Watch this. And no one can snatch them out. Highlight this part. Of my Father's... Wait a second. Verse 28. Highlight, no one can snatch them out of my hand. Si Jesus to. Sa 29, no one can snatch them out of my Father's hand. Kamay ni Jesus, kamay ng Ama, double security. May double security tayo mga kapatid. That no one can take us out of His hand. Anong ibig sabihin? It is the Lord who justified you of your sin. It is the Lord who has forgiven you of your sin. At kung si Jesus ang nag-justify sa iyo, walang kahit sino ang may authority na mag-unjustify sa iyo because the Lord Himself said, because of Jesus Christ, you are all forgiven of your sin. Aakusahan ka ni Satan ng kung ano-anong mga bagay. Babanggitin niya ang lahat ng mga bagay para hindi ka maniwala. I-remind kanya ng iyong kahinaan, i-remind kanya ng iyong insecurity, i-remind kanya ng iyong nakaraan para makalimutan mo yung current standing mo sa harapan ng ating Panginoon. But let me tell you this, it is finished because of the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. Your sin have been forgiven. Hindi ka ligtas dahil perfecto ang iyong pananampalataya. Ligtas ka kasi si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Hindi emosyon mo ang nagligtas sa iyo, hindi performance mo ang nagligtas sa iyo, hindi consistency mo ang nagligtas sa iyo, hindi mood mo ang nagligtas sa iyo. Ang nagligtas sa iyo yung awa, yung grace ng Panginoon, at kung panghawakan at pananampalatayanan mo yung kapatid, may assurance ang Panginoon. Hallelujah. You are saved. And since you are saved, He is giving you a new identity. So ibig sabihin, pag ang isang tao may assurance ng salvation, hindi niya sinasabi na, pwede ko nang gawin ng lahat. Total, assured naman na pala ako eh. Hindi yon. Ang tunay na may assurance ng salvation ganito. Grabe pagmamahal ng Lord. Grabe malasakit ng Diyos. Kaya ayoko na manatili sa ganitong buhay. Gusto ko yung bagong identity na ibibigay ng Panginoon sa akin. You will not settle for less. Kasi sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, you are a new creation. The old is gone, and the new has
come. So listen, church. Stop trusting your performance. Stop trusting your efforts. Stop trusting yung belief na pinaniwalaan natin that could save us. Hindi religion, hindi good works. Trust Jesus. And trust your life to Jesus Christ, who is the King of Kings and the Lord of Lords, who came down from heaven. He died on the cross for you. He bled for you. He suffered for you because He loves you so much that He died on the cross so that whoever will believe in Him will receive salvation and will receive eternal life. Amen? So are you really saved? Yes. Let me ask you a question. Are you really saved? Yes. Paano? Dahil nagsimba ka today? No. Because I'm saved by grace through faith. So I have assurance of salvation. Not because I am a good man. I have an assurance of salvation because I serve a great God who died on the cross for me. Tayo tayong lahat. That we walk into our future one choice at a time. Our life moves in the direction of our decisions. Our decisions matter. Napakahalaga po ng mga desisyon na ating ginagawa, malaki man po ito o maliit. Kada tayo ay magsasabi ng oo at kada tayo ay magsasabi ng hindi, itinuturo po tayo ng ating desisyon sa ating kinabukasan, maganda man o pangit. Ano man ang ating itinotolerate today, ano man ang pinapahintulutan mo ngayon, ay makakaapekto po sa direksyon ng iyong kinabukasan. And yes, hindi ko lang po sinasabi rito, yung mga malalaking desisyon katulad ng sino ang papakasalan ko, saang bansa ako pupunta. I'm also talking about small and repeated decisions that each and every one of us make every single in the day of our lives, because it can and has the potential to change your life forever. And I believe in the power of prayer. And I believe that prayer works. Pero you have to remind yourself that yes, you can pray all you want. Pero hanggat hindi nagbabago ang desisyon mo, hindi magbabago ang buhay mo. Let me repeat that for you. You can pray all you want. You can always pray for a bright future. You can always hope for a better 2026. Pero hanggat hindi nagbabago ang iyong desisyon, hindi magbabago ang iyong buhay. That is why wisdom matters. Kaya mahalaga ang karunungan. Mahalaga po ang wisdom, hindi lang wisdom tooth. Ang corny nun, pero you get the point. Okay, sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng wisdom. Wisdom matters. Napakahalaga po nito. And when I say wisdom, I'm not just talking about knowledge. Sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. But knowledge informs your mind. But wisdom directs your life. So knowledge is knowing the right thing, but wisdom is knowing the right thing at the right time. Ibig sabihin, wisdom is the application of the knowledge that you've learned. Okay. Sino po sa inyo ang naniniwala na ang seatbelt nakakapagligtas ng buhay? Taas kamay. That's knowledge. Alam nating lahat by facts na kapag ikaw ay nagsi-seatbelt, malaki po ang tsansa na tayo po ay maliligtas o sabihin na nating mabubuhay in case of accident. Pero hanggat hindi mo sinusuot yung seatbelt, puro knowledge lang siya. Nagiging wisdom siya kapag yung knowledge na natutunan mo, in-apply mo. May kilala ba kayong ganyan? Maraming alam, pero hindi kayang i-apply. Okay? Maraming knowledge, brilliant, but still spiritually confused. That's why, ang pagiging Kristiyano, hindi patalinuhan. Ang pinakamagandang trait at kahilingan na pwedeng nating hilingin sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ko ng abilidad na piliin ang tamang bagay. Kasi ang buhay po natin ay series, sunod-sunod na mga choices.
Ang sabi nga po nila, we make thousands of choices every single day of our lives. You chose to be here today, you chose that dress, you chose that hat, you chose that slippers, you chose that shoes. Marami tayong pinipili sa ating buhay, pero kung tayo po ay magkakaroon ng wisdom, matututunan natin na ma-discern kung anong daan ang dapat kong tahakin. Hindi laging dati, kundi anong daan ang pwede kong tahakin so that I can avoid a costly mistake. Again, ang knowledge is knowing the right thing, but wisdom is applying what is right at the right time, the right way, with the right heart. In fact, if you read the scripture, makikita po ninyo na ang biblical wisdom, by definition, is actually an ability of a person to live within God's design. Let me repeat, ang biblical wisdom ay ang abilidad ng tao na mamuhay sa loob ng disenyo ng Panginoon. Ibig sabihin, ang biblical wisdom, walang kinalaman sa IQ, walang kinalaman sa experience, walang kinalaman sa edad. Pwedeng matanda pero walang pinagkatandaan. Pero wala niyan sa Gia Kamanaba. Okay? Bakit? Hindi nasusukat sa edad, experience, or IQ. Kasi posibleng smart ka pero misaligned ang buhay. Posibleng highly intelligent pero spiritually confused ang iyong buhay. So hindi mo siya madadaan sa itsura, experience, o edad. For example, katulad ng mga kotse o sasakyan. Alam niyo po, kahit gaano kakintab ang inyong sasakyan, at kahit gaano kalakas ang engine ng inyong sasakyan, kapag yung gulong ng inyong sasakyan hindi aligned, delikado po destination. At habang bumibilis ka, mas lalong nagiging delikado. When you are misaligned, when the wheel are not aligned into each other, acceleration becomes dangerous. Alam niyo, ganyan din po ang wisdom. Kahit na napakakintab ng kotse, kahit napakaganda at napakatindi ng potensyal niya kasi grabe yung power ng engine, if you are not in alignment with the will of God, dangerous ang ating future. That's why I also believe that wisdom is alignment. Kapag ang isang tao nakakonekta sa Diyos, aligned sa Panginoon, there goes your wisdom. Amen po ba mga kapatid? Ang tanong, sino sa inyo gusto ng wisdom? Na yung wisdom, wini-wish ninyo na magkaroon kayo sa inyong buhay. Taas kamay lahat na gusto ng wisdom. Now, saan nanggagaling ang wisdom? Paano nagsisimula ang wisdom? Can I teach a little bit? Okay. Ang sabi po ng Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Napakaganda po ng verse na ito. Maliwanag po ba sa Bible na ang wisdom may simula? Saan nagsisimula ang wisdom? Fear. Everybody say fear. Now, anong ibig sabihin ng fear of the Lord? Now, yung fear dito ay hindi po takot that pushes you away. Hindi ito yung takot na takot ka sa multo. Takot ka sa ex mo. Hindi ito yung fear na yon. Kasi yung klase ng fear, parang wala natatawa sa service na to. Nakalimutan na po tayo. Okay? Yung fear dito is not a kind of fear that pushes you away. In fact, the fear of the Lord is actually awe, A-W-E, reverence, pagbibigay ng galang, pagbibigay respeto. Kung gusto mo pala ng wisdom, nagsisimula ang wisdom kapag marunong kang mag-recognize na ang spiritual authority ng buhay mo, Diyos. Kapag nagkaroon ka ng takot sa Diyos, kapag nagkaroon ka ng paggalang sa authority ng Diyos, pumapasok ang wisdom. Ang sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning. Highlight that part. That beginning is actually from the Hebrew, reshith. Diyan po natin kinuha yung Genesis 1:1. Diba? Bereshit bara, in the beginning. So yung Bereshit o reshith is actually ang English translation is beginning. Now, hindi lang po ito basta simula. Pag sinabi mo kasing reshith, ibig sabihin nito, foundation. So, ang sinasabi ng scripture, the fear of the Lord is the foundation of wisdom. Pag sinabi mong foundation, yan ang doorway. Hindi ka makakapasok sa wisdom kapag wala kang takot sa Diyos.
Hindi ka magkakaroon ng biblical wisdom. Ano nga uli yung biblical wisdom? Your ability to live inside God's design. So without the fear of the Lord, that kind of wisdom cannot happen in your life. Sino sa inyo gusto nyo magkaroon ng wisdom? Bakit? Ang dami kasing benefit pagka ikaw ay may wisdom. Matututo kang magdesisyon ng tama. At magdesisyon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang paraan. Sino ba naman ang ayaw ng wisdom? Pero nakakalungkot, marami sa atin, gusto natin yung benefit ng wisdom, ayaw natin yung requirement ng wisdom. Maganda ang benefit ng wisdom, pero ano ba muna ang requirement ng wisdom? Saan ba nagsisimula? Ano ba ang foundation ng wisdom? Fear of the Lord. So without the fear of the Lord, if you don't fear His authority, if you don't recognize that He is the sole authority over your life, that wisdom cannot happen in your life. In fact, yung salitang wisdom dito is from the Hebrew hokmah. Everybody say hokmah. Nang ibig sabihin is your ability to live in harmony with God's design. So this is namin ng scripture. Let's recap for a while. So the fear of the Lord, the reverence, the awe, the admiration, nare-recognize mo na si Lord ang authority ng iyong buhay, diyan magsisimula ang hokmah, ang wisdom. Diyan nagsisimula yung ability mo to live within God's design. Pero hindi pa tapos ang verse. Sabi ng scripture, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One. Knowledge of the Holy One. Yung pagkakaalam mo sa Diyos. Now, interesting yung salitang knowledge, kasi yung salitang knowledge, hindi lang basta aware ka sa Diyos. Ang ibig sabihin ng knowledge, experiential knowledge. Ibig sabihin, hindi mo lang siya narinig sa theory, hindi mo lang siya narinig sa preaching, naranasan mo mismo. Sino sa inyo naranasan nyo ang Diyos nagpapagaling? Taas po kamay. Bakit? Kasi nung nagkasakit ka, o nagkasakit ang mahal mo sa buhay, kitang-kita ng mata mo, nagpagaling ang Diyos. So hindi siya basta theory sa'yo. Hindi lang basta inspiration o turo yon, naranasan mo mismo. Ang tawag doon, experiential knowledge. Sino sa inyo naniniwala that God provides? Ang Diyos nagpo-provide. Bakit? Kasi nung walang-wala ka, nung ikaw ay nandun sa hukay, tinulungan ka ng Lord, nilabas ka ng Panginoon, nag-provide ang Lord out of grace. Something that you don't deserve. That's why experientially, hindi ka lang aware, naranasan mo. Experientially, you know that God provides. So, ano sinasabi ng scripture, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, at yung experiential knowledge mo sa Diyos, minsan naranasan mo, that brought what? Understanding. Balik mo yung verse na. Now, ano ang Hebrew ng understanding? Okay lang sa inyo, classic Bible study muna tayo para mas maintindihan natin ng mabuti mamaya. Okay? Are you with me? Now, yung understanding is from the Hebrew bina. Everybody say bina. Siya yung kumanta ng, "Diba't ako'y tao lang." Siya yun. Anong apelido ni Bina? Morales. Okay, joke. Okay, let's recap. Ang sabi ng Biblia, yung reverence mo sa Diyos, diyan nagsisimula ang hokmah. Diyan nagsisimula yung ability mo to live within God's design. At yung experiential knowledge mo, yung naranasan mong Diyos sa iyong buhay, yan ang magdadala sa iyo ng bina. Alam niyo yung bina? Discernment. So, ibig sabihin, habang lumalago ang relasyon mo sa Diyos, habang nakikilala mo kung sino ang Diyos, mas lalo kang nagiging matalino sa pagdedesisyon. Bakit? Naiintindihan mo yung Diyos mismo na yung sinasamba. So, hindi to basta sinabi ko lang na, gusto niyo naman ng wisdom? Pastor, gusto namin ng wisdom. Oh, wisdom. Hindi ganun eh. Amen? Kung pwede lang bigyan ng jacket yan, di ba? Okay, bigyan ng wisdom yan. Buhay na naman si Will. Bigyan ng jacket siya, joke. Pero hindi ganun, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. You have to acknowledge na hindi ikaw ang may-ari ng iyong buhay. You have to acknowledge na hindi ikaw ang sole authority. Ikaw ay creation and you have to submit to the Creator.
And when you submit to the Creator, the fear of the Lord, when you revere Him, when you submit to Him, it is the beginning of wisdom. So ibig sabihin, ang wisdom lumalago sa ating buhay, hindi dahil kinukonsult mo ang Diyos pag meron kang desisyon sa buhay. Nagiging malalim ang relationship natin sa Panginoon kapag ang takot natin sa Kanya ay tuloy-tuloy. Now, i-recap natin. Ang sinasabi ng text, balik mo yung verse anak, na maiintindihan mo lang ang buhay kapag kilala mo ang Diyos experientially. Ibig sabihin, the more you know Him by experience, the more you understand life. So hindi pala porkit brilliant academically, ay hindi ka na magkakamali sa desisyon. Ang wisdom nagsisimula sa posture. Si Lord ang Diyos ko. Siya ang may authority sa buhay ko. And because siya may authority, hindi ko pwedeng gawin ang lahat lang ng gusto kong gawin without acknowledging who He is in my life. And that brings understanding. Kaya pala yung text natin sa Romans chapter 1 verse 20 to 22, parang si Apostle Paul naninermon eh. Parang si Apostle Paul may argument sa bawat isa. In fact, ine-explain po sa atin ni Apostle Paul na ang kakulangan sa mundo natin, hindi na po information. Alam niyo po, in reality, ang atin pong mundo at henerasyon, lunod na lunod sa information. Pero ang sabi ni Apostle Paul, walang problema ang tao sa information. Wala pang Google nun nung sinabi niya yan. Ibig sabihin, he acknowledged, walang kakulangan sa information ang tao. Ang problema, rejection of revelation. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Balik mo nga yung verse 20, anak. Ang sinasabi ni Apostle Paul, kahit nung nilikha pa lang ng Panginoon ang mundo, nakita nyo na kung gaano siya makapangyarihan. Tignan mo ang langit, tignan mo ang bundok, tignan mo ang nature. Obvious na ang Diyos makapangyarihan. Tignan mo ang nature, obvious na ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng creation ng Diyos, nakita mo yung kanyang invisible quality. Nakita mo ang kanyang kapangyarihan. Nakita mo ang kanyang nature. E di dapat wala ka ng excuse para kilalanin ng Diyos. Kasi sa creation pa lang, kilala mo na siya. Ang linaw ba? Binasa ko lang naman eh. Tama? Ano kasunod? Ang sabi ng verse 21. Yun nga lang, kilala natin ang Diyos. Pero hindi naman sinasamba. Kilala ang Diyos, pero hindi naman nakakapagpasalamat. At kapag dumating ang pagkakataon, nakilala mo nga ang Diyos, pero hindi mo siya kayang sambahin, hindi mo kayang pasalamatan, ang isip mo lumilipad kung saan-saan. Ang isip mo nako-confused. Saan galing ang Diyos? Sino ang nanay ng Diyos? Nako-confused ka eh. Kasi hindi mo siya nire-recognize na totoo. Kumbaga, kulang pa yung nature para makilala mo yung obvious ng may Diyos. Ikaw, kung may tatay ang Diyos, di may nanay siya. Kung may God the Father, may God the Mother. Naku-confuse. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, dahil hindi mo siya, balik mo lang anak, dahil hindi mo siya masamba, you began to think up foolish ideas of what God was like. And as a result, everybody read, as a result, their minds became dark and confused. Kaya confused ang isip natin, kasi yung hindi naman iniisip natin. Imbis na magtiwala sa Panginoon, explain it, Lord. Sabi ni Lord, hindi pa ba sapat ang creation para makilala mong makapangyarihan ako? Sinong scientist ang kayang lumikha ng bundok sa pamamagitan ng salita? Pero ikaw, hindi kasi hindi logical. Kasi kung si Lord ang lumikha ng bagay, saan galing ang Diyos? Kaya ang tao confused. Kaya ang sabi ng Biblia, kaya ang resulta, ang mga isip natin lumalabo. Ang isip natin confused. Ito matindi. Hindi ako nagpe-preach ito, babasahin ko lang. Next verse. Dahil confused ka na, you are claiming to be wise. But actually, you became what? Utter fools. Bakit? Pag natanggal ang reverence ng tao sa Diyos, ang isip ng tao nako-confuse. That's why wisdom is necessary. Is this helping anybody today?
Amen? Sabi mo sa katabi mo, mukhang papunta si pastor sa iyo. Mukhang aatakihin ka na naman sa puso ngayong araw na ito. Ano ang sabi ng Proverbs chapter 4 verse 7? Everybody read this with me. Proverbs 4:7. Wisdom is the principal thing. Therefore, dahil principal thing siya, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Question, may mga wish ba kayo sa inyo? Pastor, January pa lang, wish na kagad, pang December yan eh. Okay? Sino sa inyo gusto ng blessing? Parang lakas ng blessing. Yung mga nasa unahan, talagang hayok na hayok sa blessing to eh. Tingnan ko nga yung mga nasa likod. Sino sa inyo gusto ng blessing? Taas kamay, lahat na gusto ng blessing. Yan. Sino, talagang likod lang nagtaas ha. Sino gusto ng breakthrough? Okay. Sino naman gusto ng guidance mula sa ating Panginoon? Masama bang humingi ng blessing? Hindi. Masama bang humingi ng breakthrough? Hindi. Masama bang humingi ng guidance? Hindi. Pero bago mo hilingin ang lahat, unahin mo wisdom. Bakit? Wisdom is the principal thing. Bakit? Kasi pag inuna mong hiningi yung blessing at binigay yung blessing, pero wala ka pang wisdom, so yung blessing will not become a blessing if you are not able to handle it. So posibleng you have a lot of money, but if you don't have the wisdom for it, that money, madaling mawawala. You cannot steward it well. Kaya ang sinasabi ni Solomon sa atin, teka lang, bago ang lahat ng bagay, wisdom muna. Because wisdom is the principal thing. Napansin niyo ba mga kapatid na hindi sinabing money is the principal thing? Hindi sinabi ng Bible, favor is the principal thing. Hindi po sinabi ng Bible, influence is the principal thing. Ano ang sabi ng Bible? Wisdom is the principal thing. Now, fasten your seatbelt. Now, alam niyo po ba na yung salitang principal is actually from the Hebrew, reshith. Teka lang, ano nga uli yung reshith kanina? Beginning. So, this text is actually saying, wisdom is the foundation of everything. You have the blessing, you have the breakthrough, you have the influence. Without wisdom, you will lose everything. Because everything depends on the wisdom that you have. So if you're going to ask something to the Lord, ask for wisdom first. Because everything else depends on it. Everything else depends on wisdom. Against ba ang Panginoon sa blessing, my friends and family? Hindi po against ang Lord sa blessing. Pero against ang Lord sa blessing na walang foundation. And what is that foundation? Wisdom. Ay, pastor, na-excite na ako. Gusto ko na magkaroon ng wisdom. I wish I have the wisdom. So ano sabi ng Bible? Balik mo yung verse 7. So since wisdom is the principal thing, therefore, wisdom is the principal thing, therefore. Are you reading what I'm reading? Wisdom is the principal thing, therefore. So, wisdom is the foundation of everything. Kaya nga, ano sabi ng Bible? Get wisdom. Get. Gets niyo ba? Wisdom is the foundation of everything. At dahil wisdom is the foundation of everything, get wisdom. Ano ibig sabihin nun? Wisdom is not accidental. You have to pursue it. You have to pursue, you have to desire for it. The Lord, since wisdom is a principal thing, I want to pursue wisdom in my life. And that's the main meat, the main core of this message today. Because alam ko, in case you're not aware, nasa gitna na po tayo ng January. Next thing you know, Valentine's na, wala kang kadate. Buti pa yung Meralco, may due date. Ikaw, walang date. Ang corny. I know, right? You have to get wisdom. Everybody say, get wisdom. You have to pursue wisdom. You have to acquire wisdom. Alam nyo, one thing that I've learned, alam nyo po, 39 years old na ako. Next month, 40 na ako eh. Sabi nga nila, life begins at 40. Isa sa mga natutunan ko sa buhay, hindi ako perpekto,
Marami ako mga maling mga desisyon din sa buhay katulad ninyo. Pero isa sa mga natutunan ko, ang wisdom hindi libre. You have to pay for wisdom. Either you will pay now or pay later. Parang credit card eh. Pay now, pay later. I mean, either way you have to pay in order for you to have the wisdom. Bakit pansinin nyo? Ngayon, ang dami-daming nanliligaw sa iyo, hindi mo sinasagot. Kasi, di ba dati naalala mo, one day ka palang chinat nun. Tayo na, I feel you. You love roses, I have roses, let's get married na. Pero ngayon, Brad, no. Kilala ko na kayo. Alam ko na yung mga kilosan nyo na ganyan. Okay? You have some sort of, you have some sort of wisdom, right? Bakit? Because either you pay it today, or you pay it later, either way, you have to pay for it. Let me prove that to you. For example, yung mga nanay at tatay natin, yung mga teacher natin, o yung mga magulang natin, alam nyo, dahil sa experience sila sa buhay, binibigyan tayo niya ng konting payo. Nga lang tayo, naranasan ko rin naman yan, bilang mga kabataan, mapusok, marupok, aggressive, minsan parang pakiramdam natin, mas marunong tayo sa mga nauna sa atin. Kaya kapag nagbigay sila ng advice, hindi ka makikinig. So you don't want to pay attention. Pay attention right now. So you don't want to pay right now. So what will happen? If you don't pay it right now, 6 months later, umiiyak ka sa sulok. Nagmumukmok parang lamok. Bakit? Ang sakit. Sinaktan niya ako. So, hindi mo binayaran ng pakikinig, ngayon nagbabayad ka ng sakit. Kaya sa susunod sabi mo, hindi ko na uulitin. So, may wisdom ka na ngayon. Pero kailan mo binayaran? Tapos na. Naunawaan nyo? So, either you will pay it today, pay now, pay later. Put that in the comment section. Sabi mo sa katabi mo, pay now or pay later. Ayaw mo mag-submit sa instruction. Ayaw mo makinig. Ayaw mo matuto. Nung nawalan, sana pala, ginawa ko na yun nung una. Nagsisisi. So, binayaran, huli na. Di pa rin ako mag-gets ha. Sino sa inyo nagmomotor? Okay. Sa mga nagmomotor, magkano po helmet? 4,000. Sabihin na natin, sir, mayaman-yaman yung mga taga-Gia Kamanaba, 4,500. Kala mo naman, laki. 4,500 eh. Now, 4,500 ang helmet. Mahal? Yes, pero may mga ayaw bumili. Ayaw bumili ng helmet today. Alam nyo na kagad kung saan ako papunta. Pay now, pay later. Hindi nag-helmet. Anong nangyari? Na-aksidente. Na-ospital. So yung helmet, naging ospital. Yung tinipid sa helmet, pinambayad sa, pay now, pay later. So pagkatapos mo ngayong ma-aksidente, sasabihin mo, sana pala nag-helmet ako. Wisdom. So natutunan mo yung wisdom, na-aksidente ka na. Pastor kasi, hindi naman kasi komportableng mag-helmet. Totoo naman. Pero mas hindi komportable pag nasa ospital. Pag na-injury ka na. Come on now. Pay now? Now naman, sa mga estudyante. Hindi kaya masarap mag-review. Naging estudyante rin naman ako eh. Stock knowledge na lang, pastor. Magaling naman ako eh. Kala mo talaga, honor roll eh. Woo! Yung katabi mo, tatawa-tawa lang. Ang daming kinopya niyan sa katabi. Okay? Sabi, alam mo, examination tomorrow. Mas gusto mo na mag-relax, umupo sa sopa, at uminom ng, joke. Ayaw mong bayaran ng atensyon na mag-review. At dahil hindi mo binayaran, bumagsak ka sa exam. Kung nag-review ka, isang gabi lang mawawala sa'yo. Pero dahil bumagsak ka, nag-remedial ka, isang SEM ang nawala sa'yo. Pay now, pay later. So naniniwala ko, wisdom is not free. You have to pay for it one way or another. That if you pray to the Lord and ask for wisdom,
He is going to give you the wisdom to choose the right thing. Pero minsan yung wisdom na natanggap mo, hindi mo binabantayan. Yung wisdom na tanggap natin, hindi natin pinapangalagaan. Naniniwala ba kayo ang Diyos natin ay Diyos na nagbibigay ng wisdom? Pag wala kang wisdom, ano sabi ng Biblia? Buksan po natin ang James chapter 1 verse 5. Ang sabi ng Biblia, if any of you lacks wisdom, ano po ang solusyon? You should ask God. And when you ask God, He gives generously, do all without finding fault. Highlight this part. And it will be given to you. When you ask God, it will be given to you. So wisdom is something that God granted for us to receive. But I also would like to remind you na yes, God gives wisdom, but we have to guard that wisdom. Kilala niyo po si Solomon, yung nagsulat ng Proverbs 4:7. Si Solomon na nagsabing wisdom is the principal thing. Alam niyo po ba na si Solomon na sumulat ng Proverbs, yung mga Proverbs hindi niya lahat na-apply sa buhay niya. Okay? He has the wisdom, pero hindi lahat ng wisdom na yun na i-apply niya sa kanyang buhay. In fact, nagsimula yung wisdom ni Solomon nung humiling siya sa Panginoon. If you remember po sa Acts chapter 3 verse 5, nagtanong ang Panginoon sa kanya, ano ang bagay na gusto mong ibigay ko sa iyo? Buksan natin ang Biblia natin. 1 Kings chapter 3 verse 5. At Gibeon, everybody read together? The Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, highlight, ask whatever you want me to give to you. Ang tindi, Brad. Kung yung nagtatanong sa inyo, creator of the heavens and the universe, I mean, kung kaibigan mo lang magsasabi, tas walang pera, sabihin, anong gusto mo? Bibigay ko lahat. Hindi ko maniniwala eh. Alam mong pinaprank ka lang niya eh. Di ba? Pero pag Diyos ang nagtanong sa'yo, Diyos na lumikha ng langit at lupa, kaya kang bigyan ng kingdom, kaya kang bigyan ng deliverance, kaya kang bigyan ng protection. You could ask anything to the Lord. At si Solomon, pwede niyang hilingin, Lord, I want military might. I want strategy. I want the death of my enemy. Gusto ko ng yaman. Gusto ko tumalino ako. Pwede niyang hilingin, kasi ibibigay naman ni Lord. Pero hindi yun ang kanyang hiningi. Tignan niyo yung sabi ng verse. Sabi ng verse 9, so give your servant, highlight this part, a listening heart, a discerning heart. For what reason? To govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? If I don't have the discerning heart, in fact, yung discerning heart is actually listening heart. Everybody say listening heart. Now that's quite interesting because ang puso walang tenga. Pero ang hinihingi ni Solomon, kapasidad na yung puso ko marunong makinig bago magdesisyon. Amen? Kasi ako naniniwala, ang puso may tenga. 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 E-A-R. Ear. Ang puso may tenga. So ang hilihiling ni Solomon, Lord, I want to have a listening heart. I want to have the capacity to listen before I decide. You know what? Because pwedeng hilingin ni Solomon na lahat, pero hindi yun ang kanyang hiningi. Natuwa ang Panginoon sa kanya. Kaya binigyan siya ng Lord ng extraordinary wisdom. And Solomon became famous for that wisdom. That even the queen of Yemen traveled 1,500 miles just to listen to him and to witness it personally. Why? Yung wisdom na ito ni Solomon, hindi niya pinag-aralan. Yung wisdom na ito ni Solomon, hindi niya pinagtrabahuan. It was received by grace. It was given by grace because God is a gracious God. However, yung wisdom na grinant ng Lord,
Hindi niya nabantayan. In fact, si Solomon, binalaan siya ng napakaraming tao. Kasi alam niyo po, kung hindi niyo kilala si Solomon po ay meron pong 700 asawa. Walang magsasalitang sana all, ha? Wag, Tay, wag ka magsasalita sana all. Katabi niyo asawa niyo, Tay. 700, and on top of 700 na asawa, meron pa siyang 300 na kalaguyong iba. For a grand total of 1,000. Nangyari. Tignan nyo ha, may wisdom daw yan. Totoo naman, may wisdom si Solomon. Pero hindi niya nabantayan yung kanyang wisdom. Alam niyo ba nangyari kay Solomon? May mga red flag, di niya pinansin. May direct utos si Lord, huwag kayong mag-aasawa ng foreigner. I mean, apam. Sa kanila yon. Pwede kayo. Pwede. Ano nga yung kanta pag sinasalubong sa airport? Bawal. Amen? Pero paulit-ulit ang kanyang pagsuway. Now, ang tanong, binawalan ba talaga siya ng Panginoon na gawin ito? Let me prove that to you. 1 Kings 11 verse 1 to 2. Now, King Solomon loved many foreign women. Sos. Besides Pharaoh's daughter, he married a woman of Moab. He married a woman of Ammon, Edom, Sidon, and from among the Hittites. Verse 2, but the Lord, highlight this part, but the Lord had clearly instructed the people of Israel, you must not marry them because they will turn your hearts to their gods. And yet, Solomon insisted, mahal ko siya. Ramdam ko siya. Parang sakit ng ulo lang Pastor, makita ko pa lang yung picture niya. Grabe yung goosebumps ko po, Pastor. Oh, sabi ng Lord, no. So yung pagkakaroon ni Solomon ng 1,000 babae sa kanyang buhay, hindi siya aksidente. Hindi siya nangyari overnight. Hindi siya ignorante sa utos ng Lord. He was warned. He was warned. He had the knowledge, but not bina. Understanding. Discernment. Alam niya ang utos ng Lord, pero anong ginawa niya? Verse 3. Dahil ininsist niya ang kanyang pagmamahal, he had 700 wives of royal birth and 300 concubines. In fact, these 1,000 women turned his heart away from the Lord. Kung ilalayo mo ako sa Lord, wag na lang. Come on, am I talking to somebody today? Kung ilalayo ka niyan sa Panginoon, kahit pogi ka pa, 3 dimples mo, sa inyo isa, wag na lang. Sabi mo sa katabi mo, wag na lang. Hindi ko ipagpapalit ang Panginoon, hindi ko ipagpapalit ang Diyos. Balik mo yung verse, anak. Don't ever think for a moment na pagmamahal pa rin yan. Hindi na romance yan, Brad. Huwag mo sabihin, mahal mo lahat yan. 365 lang ang araw sa isang taon. Ibig sabihin yan, every 3 years na kayo nagkikita ko, iba-iba araw-araw. That's not romance, that's pattern right there. Amen? Alam niyo, message siya sa lahat ng mga single people, makinig kayo sa akin. Huwag kayong fasten your seatbelt. Huwag kayong magpapahulog sa mga pangako nila. Tatandaan nyo, pattern speaks louder than promises. Lahat ng tao kaya mangako, pero bago, check mo muna pattern. Kung ito liligawan ka, at sasabing, mahal kita, naka 1,000 ka na, mahal mo pa rin ako? That's not romance, that's pattern. Amen? That's pattern. 700 wives. Alam niyo, pag tinitignan ko nga to, minsan kasi may mga naririnig ako, nababasa ko, sabihin nila, love pa rin yan, pastor, romance pa rin yan. Ako tingin ko dyan, logistics. Sige,
paano mo i-schedule yung 1,000 na yan? Paano mo, housing problem yan. Di ba? Allowance, conflict management. Parang kailangan mo ng admin staff para i-manage siyang yung wisdom na sana ginagamit para pamahalaan ng bansa, kailangan mo patuloy ng wisdom. Ano nga ba birthday nung number 447? Everybody say wisdom. May mga katabi tayo, ganyan alam niya yung tama, alam niyang mali, pero tinuloy pa rin. May tinuloy pa rin. Now, one question. Pastor, bakit hindi naman alam ni ni King Solomon yan? Alam niyo ba, na yung utos na yan ng Panginoon not to marry a foreign woman, hindi na bago yan. In fact, may specific utos pa ang Panginoon sa hari lang. King na si Solomon Ano ang utos ng Lord sa Deuteronomy 17:17? The king must not take many wives for himself. Okay na, pwede na tayo minto. Yun pa lang, tapos na Amen? Because they will turn his heart away from you. And that's exactly what happened to Solomon. That's exactly why God warned him. These women will turn your hearts to the Lord, and he knew it. Hindi lang basta asawa yan, hindi mo lang siyang, no. These people will introduce a new worship system to you. They will be a gateway for another gods. Don't even try to do it. And by the way, kung kayo yung nandyan, sasabihin mo, Pastor, si Solomon nga may 1,000 na asawa. Baka pwede na rin ako. Don't you ever misapply the word of God today. Hindi porket nangyari, approve ng Diyos. Okay? Hindi porket hindi pinigilan ng Diyos mangyari, hindi ibig sabihin suportado ng Panginoon yan. Natuloy nga, pero hindi ibig sabihin kalooban ng Diyos yan. Kayo pa rin, pero hindi ibig sabihin suportado ng Panginoon yan. Come on now. Why? Hindi lahat ng nangyayari ay ina-approve ng Panginoon. That's why I want to challenge all of you. Alam ko hindi lang to love story. This is an important principle that each and every one of us must know. We need wisdom, not just knowledge, to discern the right thing. And I'm preaching to myself as well. I know I need more wisdom from the Lord. And I keep on asking God for wisdom. Kasama ko ba kayo, Global Family? You want to ask for God's wisdom? Taas ka kamay lahat ng gusto ng wisdom? Yes, we want that too. Because Solomon, who wrote Proverbs, the book of wisdom, unfortunately, nakakatawa nga kasi si Solomon nagsulat ng Proverbs, pero buhay niya Ecclesiastes, if you know what I mean. If you know, you know. If you know, you know. Ano sabi ng Bible sa verse 4? Nung tumanda si Solomon, in Solomon's old age, they turned his heart to worship other gods instead of being completely faithful to the Lord his God. That's why, church, I want to encourage you today. Don't just ask for wisdom. Guard the wisdom that God has entrusted to you. That's why coming to church is very important. Because in here we know, as we keep on listening to the Word of God, lagi ko sinasabi, the Word of God is not just informational. Google can inform too. ChatGPT could inform too. But this book, the Word of God, it has the ability to transform your life. So in all you're getting, get wisdom. Because wisdom is the principal thing. It's the foundation. Kasi mapapansin nyo mga kapatid, pag wala tayong wisdom, and I will close with this, pag wala tayong wisdom, parang ang lahat ng bagay ang bigat-bigat. Parang lahat ng bagay ang hirap-hirap. Nagtataka ka sa iba, nagawa nila ng 2 years, ba't ako di ko nagawa ng 20 years? Alam niyo, may warning ang Panginoon sa atin dyan, and I will close with this. In Ecclesiastes chapter 10, verse 10, this is an important principle. Ang sabi ng Biblia, using a dull axe, Tagalog, kapag gumagamit ka ng mapurol na palakol, ang sabi ng Biblia, using a dull axe requires, everybody, great strength. Ibig sabihin, kapag kayong palakol mapurol, highlight this part, it requires great strength. Matalas o matalim, kailangan mo ng effort. Correct? Pero kapag mapurol, ang sabi ng Biblia, it requires what? Great strength. So ano ang susi? Continue reading. So sharpen the blade. Hasain mo.
That's the value of wisdom. It helps you succeed. So you could be strong, but no wisdom. At kung malakas ka pero walang wisdom, you will end up exhausted. Kasi pawis na pawis ka, hirap na hirap ka, because yung dull acts, yung dull mind, yung buhay na walang wisdom, it will cost you energy. It will cost you your time. Kaya ikaw ay pagod na pagod, pawis na pawis, parang hirap na hirap. So ang sabi ni Solomon din, siya rin yan eh. Sabi niya, pause ka lang muna. Hasain mo muna. Kasi hanggat hindi siya matalim, mapapagod ka. Kasi kahit gaano ka kalakas kapag walang wisdom, mapapagod ka. Kaya sasabihin mo, bakit kaya lahat ng bagay parang ang hirap-hirap? Ang hirap-hirap namang ma-promote. Ang hirap-hirap naman ng trabaho. Mahirap ba talaga? O baka mapurol lang yung axe? Kasi kapag matalas ang palakol, it saves time. It saves you from emotional damage. It saves you energy. Na posibleng kaya tayo napapagod at nabe-burn out, hindi dahil sa hirap ng buhay, hindi sa laki ng trabaho. Posibleng kailangan lang nating huminto. Lord, give me wisdom to choose the right thing. Hindi ko po kino-question ang sincerity ninyo. Hindi ko po kino-question ang commitment ninyo. Committed naman kayo eh. Hindi ko po kino-question ang faithfulness ninyo. Faithful naman kayo. Pero tatandaan nyo si Peter, faithful din. Si Peter sincere din. Si Peter committed din. Pero naging overconfident. And he denied Jesus not just once, but 3 times. So what is the solution, friends and family? Do you want wisdom in your life? Gusto niyo bang hasain na yan? Yes. What's the solution? Ang sabi ng Biblia, commit to the Lord. Proverbs 16. Si Solomon din yan. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Kapatid, alam ko may mga plano ka sa buhay. In fact, bago pumasok ang taong ito, may plano ka eh. Nakalagay na sa journal mo ng Starbucks na nakuha mo dahil naka-18 kang Starbucks prep. Lahat ng mga plano mo from January, February, March, April, May, June, July. Hindi po masama magplano. I advocate you planning. I advocate you saving. Go ahead, do that. Pero kung ang mindset natin is that I will make a plan and Lord, bless this plan. That's right? That's not biblical. What the Word of God is saying, instead of doing a lot of plan and then, Lord, bless it. Hindi. Ang sabi ng Bible, surrender your plans. Commit to the Lord whatever you do. And when the Bible says whatever, He means whatever. Even the things that you do for God, even the good things and godly things, kapag hindi surrendered, nakakapagod. Kaya kahit faithful volunteer na be-burn out. Because hindi porket para sa Diyos mo ginagawa, okay, kailangan isuko mo eh. You have to commit it to the Lord. Submit your plans to Him. And when you say commit, everybody say commit. Hindi mo sinasabing, Lord, ano pang direksyon ng aking buhay? No. When you say you commit your plans to the Lord, ibinibigay mo yung driver seat. Ginigive up mo yung driver seat at sasabi mo, Lord, take the wheel. Jesus, take the wheel. And let me warn you, when God took that wheel, tapos sabihin ko sa inyo, God will direct your plans. God will redirect, reduce, resize your plans. Are you willing to do it? Yes, Lord, we want to. Bakit? Kapag ikaw lang kasi nagdadala ng